I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello Universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga bes. Ayan, puro good news naman tayo ngayon. Shoutout sa ating mga kababayan, Pilipino OFW, and of course guys, ang ating kasamahang Marcos Loyalists and supporters. Hello. Nako, magandang balita ito mga kababayan. One day ago, nahuli lang tayo pero okay lang yon. So dahil dito mga bes, ang magandang news, talaga naman, sabi natin, pag magaling ang pinuno, ito ang kalalabasan, Ano man ito, basahin natin. And sabi ng PTV4, breaking, tumaas ang 1.8 milyon ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng trabaho sa buwan ng Nobyembre 2024 kumpara sa buwan ng Oktubre 2024 batay sa pinakahuling labor force survey ng Pilipinas, ng Philippine Statistic Authority. Ay wow, so maganda ito mga kababayan. Ito maganda, laging mayroong updates kung ano po ang pulso ng bansa pagdating sa labor sector, di ba? Sa kung ano ang survey, ganun, maganda ito. At least na-i-inform tayo mga kababayan. Tumaas talaga, Congratulations sa Marcos administration. Ibig sabihin, magaling talaga ang namuno ng bansa, which is ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Ayan, courtesy po ng PTV4. Ayan, ay wow, social. Employment rate umakyat sa 9.68. Ay wow, social. Magaling. Dugtungan po natin yung sinabi po ng PTV4. Ay pupunta tayo dito sa PSA. Ito na yon, Employment situation in November 2024. The employment rate was recorded at 96.8%. This was higher than the estimated employment rate of 96.4% in November 2023 and October 2024 at 96.1 percent. Galing ibig sabihin guys, unti-unting nagkakaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. 'Di ba? Kasi kung magaling yung pinuno ng bansa, ito po ang resulta, 'di ba? Ayan, in terms of magnitude, the numbers of employed individuals in the November 2024 was recorded at 49.54 million. This was lower than the estimated number of employed person of 49.64 in millions in November 2023. Diba guys? Social. Congratulations, mahaba ito, isi-short po lang natin. Ayan, employment situation November 2024, 96.8%. Ayan, this was higher than the estimated employment rate of 96.4% in November 2023 and October 2024 at 96.1%. Ay wow, social. So dahil dito mga besa, abangan po natin ng susunod na mga survey ng employment situation. Di ba? Pag tumaas yung employment rate, ibig sabihin bababa ang unemployment rate. Ayan, di ba? Pag maraming nagkakaroon ng trabaho, lagi po natin sinasabi, less poverty. Ang mga ang mga nagrereklamo sa social media, walang iba kundi ang mga anti-Marcos. Kahit mayroon silang sariling trabaho, tuloy pa rin ang paninira nila because they are anti-Marcos. Ganun lang kasimple po yun, So, hayaan natin sila magkukuda hanggang lumapad ang mga bunganga. So, this is good news for everybody. And another good news is ito. Ayan. So, ito mga bes, another good news naman talaga. Ito part ng ito guys, ng 2024. Ito po yung pulso ng ekonomiya ng bansa. Wow, social. Sabi po dito mga kababayan, ano man ito? Sino kaya secretary dito, nalaman natin yan. Ayan, sinabi po ng PTV, ayan, inanunsyo ni Department of Tourism, DOTR Secretary Cristina Garcia Prasco, ayan, nitong linggo, January 5, na nakamit ng sektor ng turismo ng Pilipinas ang posisyon nito bilang economic pillar. Ay wow, congratulations naman dyan madam, ng bansa matapos pumalo sa 6th
760.50 billion. Ang kita nitong 2024 mas malaki ng 9.04% sa 697.46 billion kita noong 2023. Oh, 'di ba umaakyat? Ibig sabihin, slowly by slowly, gumaganda po ang ekonomiya ng bansa. Overall na po 'yun, 'di ba? So ibig sabihin talagang magaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. Yung mga sekretary niya talagang nagsisipagtrabaho. Masisipag sila actually, you know. Buti nga yung isa nag-resign na, wala naman siyang kwenta na sekretary. Tuloy. This achievement is not just a statistic, it translates 2,000 of jobs create for Filipinos, fostering economic resilience and enabling families to thrive. The tourism sector has become a crucial engine for economic development, providing livelihood opportunities for many, especially in our rural and underserved areas, saad ni Secretary Prasco. Ayon po kay Secretary Prasco, malaking bahagi na tagumpay na ito ang suporta ng Administrasyong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang pagpapatupad ng pamahalaan sa mga polisiyang pro-tourism. Yes, ito ang pinaka-the best kay Pangulong Marcos Jr. Lumilingon siya, ibig sabihin, nakafocus siya sa lahat ng ahensya ng gobyerno. O tingnan nyo yung Bureau of Customs, guys. Grabe, ang laki ng kita nila sa year ng 2024. Matindi. Ay, yun pa nga, 'di ba? Mayroon tayong upload videos yung kita ng DOF na in-announce. Ang laki. Sa kasaysayan, sabi ni Secretary Ralph Recto, ngayon lang nakatamo na ganun kalaki ang kita ng Pilipinas under the Marcos administration. So, ibig sabihin, magaling lang talaga ang pinuno ng bansa. Siyempre, very well experienced yan. Diba? Pagdating sa pamumuno, kayo naman mga bes. Ayan, sabi dito guys. Biro nyo yan, record high. Nakita sa turismo, ngayong 2024, pumalo sa higit 760 billion. Wow, congratulations naman sa DOT kay Secretary Prasco. Sabi ko siya, lahat ng mga sekretary niya talagang nagtatrabaho, no? Lalo na si DSWD Secretary Gatchalian. Ako, talaga naman. So yun guys, congratulations sa ating pamahalaang Marcos Jr. Ito pa another good news, okay? Ito po yung another good news natin. Ano ito? Siyempre, yung pinagpuputok ng butsi ng mga anti-Marcos, itong inflation. 'Di ba? Kahit mayroon silang magandang trabaho, todo din pamumuna. Aba, mga kababayan, alam nyo, ang mga Pilipino, sa totoo lang, masisipag ang mga yan, no? Tanging bukod lang ang iba. Naku, mga tamad, wala kang mapapala pag tamad ka talaga. So dahil dito, ang issue dito is, magandang balita ito guys, itong inflation 2024. Okay, basahin po natin dito mga kababayan. Yan sabi po ng Presidential Communication Office. Sabi po ng Presidential Communication Office mga bes, na abot ng Pilipinas ang target ng 3.2% inflation rate para sa 2024. Patunay na tagumpay ng mga hakbang ng pamahalaan laban sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa NEDA. Di ba? Social congratulations naman sa ating pamahalaan, sa ating lahat. Alam nyo mga kababayan, kahit mahal ang mga ibang pangunahing bilihin, pero alam nyo, itong last December, Christmas season, grabe. Ang mga tao, pag pumunta ka sa mall, kabilat right, left and right, yung mga malalaking supot, yung mga nila, yung mga naglalakihang mga shopping nila, shopping bag, punong-puno. Nako. Tapos minsan naiisip ko, ito bang mga kapwa nating Pilipino naghihirap? I don't think so. Hindi ako maniniwala. Kasi kung makita mo sa mall, mga kababayan, grabe ang sikip ng tao. Tapos pumunta ka na naman sa palengke, talaga naman siksikan blows. So, yun lang ang sign na ang Pilipinas talaga ay mapera. Tanging bukod lang yung mga tamad na nagrereklamo, sa totoo lang mga kababayan. Oo, makita nyo naman siguro pag nasa mall kayo, di ba? Christmas season, ay sus,
Kahit naman hindi Christmas season, tingnan mo naman, ang daming tao sa mall. 'Di ba? Minsan ang ugali kasi ng mga Pilipino, kahit sabihin mo mayroon silang sariling trabaho, pag ayaw nila yung nakaupo sa palasyo, ay, babatikusin nila para sabihin, nagmumuka sa social media na walang kwenta yung pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Pero wag kayo ha, hindi naman totoo yun, di ba? Hindi naman majority ng Pilipino ay naniniwala sa mga fake news. Hindi naman totoo yun, mag-research kayo. So dahil dito mga kababayan, PBBM government tempers 2024 inflation, no? Di ba? Kaya wag na kayo magreklamo kung mataas ang bilihin. Bakit? Ha? Tingnan nyo ang mall, punong-puno. Kayo talaga, oo. Very short ito, guys, ha? The Philippines maintain its 2024 inflation rate target with a year-to-date average of 3.2%. Following last December, 2.9% inflation rate. Ay, wow, grabe. The National Economic and Development Authority, which is ang NEDA, said on Tuesday. See, ano po ang kapalagayan nyo? 'Di ba? Kahit sabihin mo, well, actually, hindi naman lahat mataas ang bilihin, mga bes. Ay, yung mga pangunahin lang. Actually, mga bes, itong pagtaas ng bilihin, panahon pa ni Duterte. Panahon ni Duterte, umaabot ang 80 ang per kilo ng bigas. Kaya, research nyo nga. 'di ba? Mataas na ang bilihin nung panahon niya pa. Makikita nyo naman, 'di ba? Lalot pa ito, ha, yung pandemic. Grabe. Ang mga bilihin talagang nagtaasan. Pero, nung panahon na yun, mga kababayan, walang solusyon, basta hanggang lumipas ang taon, ang ibang yung mga malalaking groceries, yung mga ibang nagtitinda, nagsasarado na. Wala nang bumibili kasi gawa nung pandemic, yung COVID na yan. So dahil dito, no? Si Pangulong Marcos, minsan naiisip ko kung siya po ang naging pangulo nung panahon ng pandemic, palagay ko mayroon siyang kaparaanan. Mayroon siyang solusyon. Why? Nasabi ko 'yan. Dahil itong panahon niya, mga ibang bilihin, no? Nagdadaing ang mga anti-Marcos. Mataas daw ang bilihin. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga sa kanilang buhay kasi may sapat silang trabaho, mayayaman sila, no? Ang ibig ko sabihin, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kahit yung pangunahing bilihin, no, nagtaas, mga kababayan, mayroon siyang solusyon. Ano po ang solusyon niya? Yun yung kadiwa. Pumunta kayo sa kadiwa, tingnan nyo, very affordable ang mga bilihin doon, lalo na po ang bigas. Lalo't next week, mag-open na po ang kadiwa ng palabigasan doon, 29 per kilo. Abangan po nga natin yan. Sana dito sa amin mayroon. So, yun po ang maganda kay Pangulong Marcos Jr. Hindi po siya nakaupo or whatsoever. Basta gumawa siya ng paraan para lang maibsan, no? Ang inflation na para may takbuhan ng ating mga maralitang mga kababayan, para may pagbilhan. Kaya pinatayo niya ang kadiwa. Doon talaga mura, as in, no? All over nationwide po 'yan, no? Bagamat ang ibang mga region wala pa, depende na po 'yun sa local governments kung gusto nila mag-request na magkaroon ng kadiwa diyan para maibsan yung mga yung mga hinanaing ng ating mga maralitang mga kababayan. So ito, si Pangulong Marcos Jr., yung mga solusyon niya, no? Tingnan nyo yung mga bigas noon pa, no? Na nakumpiska sa warehouse yun. Matagal ang proseso yan, guys, Hindi ka agad na i-distribute. Hindi 4K na kumpiska yung bigasan, i-distribute ka agad. Hindi po. Dadaan po yan sa proseso, no? So, pinamigay niya noon yun. Last 2023, kung di ako nagkamali. Pinamagay niya ng libre, lalo na po yung donate ng Taiwan ba yun? Correct me if I'm wrong, or Vietnam. Doon sa dalawang bansa na yan, nag-donate sila ng maraming bigas. Ang ginawa ng Pangulo, pinagbibigay, kung nakikita nyo yung bawat pinuntahan niya, nagbibigay ng bigas, maganda yun, imported. Lalo na yung mga nakumpiskang bigas noong 2022, guys, pinamimigay niya. Hoy, di ba? Ito maganda kay Pangulong Marcos Jr. Very open hand siya sa lahat ng mga ating mga kababayan. Hindi naman lahat na bibigyan kasi
O, di ba? Yun ba, mayayaman naman. Yung talagang piling-pili na hikaho sa buhay. So, magandang balita ito, mga kababayan. Okay? Ito, si Pangulong Marcos Jr., laging may solusyon yan pag may problema. Hindi, totoo yun. Siyempre, inoobserbahan po natin, no? Ang Marcos administration, nakasubaybay po tayo dyan. Kaya, lagi tayong mayroong mga good news updates po para sa atin lahat, no? Hindi naman lahat yan binobroadcast sa mainstream media di ba? So dahil dito sa inflation na, naku, wish lang natin para sana bumaba ng bumaba, di ba? Kaya abangan tabayan natin ang 2025, ano magiging pulso ng bansang ito. Ang ibig sabihin ng ekonomiya ng bansa. For sure, gaganda at gaganda po yan. No? So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Nakaw! Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload videos. Bye, bye, bye. And, babus, God bless Philippines!